Andres Bonifacio, ang pinakaunang presidente ng Republika ng Pilipinas. Matapang, revolusyonaryo, supremo. Tuwing naririnig natin ang mga salitang ito, isang tao lang ang naiisip natin. At yon ay ang bayaning si Andres Bonifacio. Napag-aralan man natin si Bonifacio noong tayo ay nasa elementary o high school, marami pa rin tayong hindi alam sa buhay ng matapang na bayani. Paano nga ba nagsimula ang pagiging revolusyonaryo ni Bonifacio? Bakit napaaga ang kanyang pagkamatay? At higit sa lahat, dapat nga ba siyang itinuring bilang ang pinakaunang presidente ng Pilipinas? Sa video na ito, sasagutin natin ang mga tanong sa kwento ng buhay ni Gat Andres Bonifacio. Bago tayo magpatuloy sa ating kwento, huwag mong kalimutan na mag-like sa video at mag-subscribe sa channel kung gusto mo pang makakita ng mga videong katulad nito. Balik na tayo. Si Andres Bonifacio E. de Castro ay ipinanganak noong November 30, 1863 sa Tondo, Manila. Siya ang panganay sa 6 na anak ni Santiago Bonifacio at ni Catalina de Castro. Marami sa atin ang nakakakilala kay Bonifacio bilang isang bayani na nanggaling sa mahirap na pamilya. Pero sa totoo, noong bata siya, hindi naman ganun kahirap ang kalagayan ng kanyang pamilya. May magandang trabaho ang mga magulang ni Bonifacio, isang half-Spanish mestiza ang kanyang ina at nagtatrabaho bilang supervisor sa isang cigarette factory. Habang ang kanyang ama naman ay isang mananahi at isang government official na nagtatrabaho bilang staff sa office ng Gobernadorcillo. Nag-aral si Andres sa Guillermo Osmeña School sa Cebu at umabot ng katumbas sa second year high school sa school system natin ngayon. Noong 1883, nag-iba ang buhay ng magkapatid na Bonifacio nang magkasakit ang kanilang ama ng tuberculosis. Upang makatulong sa kanilang pamilya, nagsimulang gumawa si Andres at kanyang mga kapatid ng mga baston at abaniko upang ibenta sa labas ng simbahan. Noong 1885, ipinanganak ang pinakabunsong kapatid ni Andres, pero ikinamatay ito ng kanyang ina. Matapos ng 10 taon, pumanaw naman si Santiago Bonifacio sa murang edad na 22. Ulila na ang ating bayani. Dahil siya ang panganay sa magkakapatid, si Bonifacio ang tumayong breadwinner ng pamilya, kaya napilitan siyang itigil ang kanyang pag-aaral. Nakapagtrabaho siya bilang mensahero sa isang kumpanya at naging ahente para sa mga foreign commercial firms sa Maynila. Naging bodigero din si Bonifacio para sa J.M. Fleming and Company na pagmamay-ari ng isang German national. Hindi siya nagbuhat sa bodega, pero siya ang nag-manage ng warehouse inventory nito. Naranasan din ni Bonifacio na maging part-time theater actor at lumabas sa ilang Moro-Moro plays. Ginampanan niya ang papel ni Bernardo Carpio, isa sa mga karakter sa isang Tagalog folklore. Wala mang formal education si Bonifacio. Hindi ito nakapigil sa kanya na palawakin ang kanyang kaalaman. Mahilig magbasa si Bonifacio ng mga libro tungkol sa politics at society. Nagbasa siya ng mga libro tungkol sa buhay ng mga US presidents, natapos sa mga nobelang Les Miserables ni Victor Hugo. Siyempre, Noli Me Tangere at El Filibusterismo ni Jose Rizal, at nagbasa ng History of the French Revolution. Sa mga pagbabasa niyang ito, namulat ang pagkamakabayan ni Bonifacio at ang nagtulak sa kanya na tumulong para makalaya ang Pilipinas mula sa kamay ng mga banyaga. Noong 1882, nakilala ng 29 anyos na Andres ang kanyang magiging asawa na si Gregoria de Jesus. Hindi man sang-ayon ng mga magulang ni Gregoria sa kanilang relasyon noong una, natanggap din nila si Bonifacio at nagpakasal ang dalawa matapos ang mahigit kumulang 1.5 taon ng pagiging magnobyo. Hindi sikreto na si Andres Bonifacio ay isang malaking tagahanga ni Dr. Jose Rizal. Siyempre, natapos niya nga ang 2 libro ng ating pambansang bayani. Kaya naman, noong July 3, 1892, nang itayo ni Dr. Jose Rizal ang La Liga Filipina sa Tondo, agad na sumali si Bonifacio sa grupo. Layunin ng liga na magtulungan at magkaisa ang mga Pilipino sa kanilang mga ipinaglalaban. Subalit, 3 araw lamang matapos mabuo ang grupo, inaresto si Rizal ng mga Espanyol at ikinulong sa dapitan. Kinabukasan, nang malaman ito ni Bonifacio, agad silang nagpulong ng kanyang mga kasamahan at sa gabi ng July 7, 1892,
tuluyan nang nabuo ang kataas-taasang kagalang-galangang katipunan ng mga anak ng bayan o KKK. Layunin nitong palayasin ang mga Espanyol sa mga lupa ng inang bayan at makamit ang tunay na kalayaan sa pamamagitan ng paghihimagsik. Para sa isang sinaunang grupo, may maganda at maliwanag na sistema at istruktura ang katipunan. May mga kataas-taasang sanggunian ito na pinamumunuan ang mga sangguniang bayan na pinamamahalaan naman ang mga sangguniang balangay. Ngunit sa mga pinakaimportanteng bagay, nagtitipon ang mga pangulo ng mga sanggunian at kataas-taasang sanggunian upang mabuo ang kataas-taasang kapisanan. Habang tinawag naman na sangguniang lihim ang kanilang sistemang pangkatarungan, isang totoong sistemang pangdemokratiko, may mga sangay ang katipunan sa iba't ibang probinsya ng Pilipinas tulad ng Batangas, Laguna, Cavite at iba pa. Marami sa mga katipuneros ay mga ordinaryong manggagawa habang ang mga pinuno naman ay mga kilalang tao sa kani-kanilang munisipalidad. Kilala natin si Bonifacio bilang supremo ng katipunan pero hindi siya ang naging unang pinuno ng grupo. Una nang namuno sina Diodato Arellano at Roman Basa bago pa man maging ganap na pinuno si Bonifacio noong 1895. Sa katunayan, sa pumumunong ito ni Bonifacio nagsimulang maniwala ang mga tao na dapat kilalanin si Andres Bonifacio bilang ang pinakaunang presidente ng Pilipinas. Sa mga panahong iyon, ginamit ng mga katipunero ang terminong Haring Bayan Katagalugan para sa pamahalaang Katagalugan na itinayo nila. Ang bayan ang hari at walang sino mang individual, lalo na mga banyagang Espanyol, ang mas importante dito. Noong 1897, isang dokumento ang inilabas ni Bonifacio. May pirma niya ito at sa ibaba ng kanyang pangalan, makikita doon ang titulong Pinuno ng Haring Bayan. Ayon sa isang historian na si Dr. Mila Guerrero, sa mga panahong iyon, ginamit ng mga Pilipino ang terminong Haring Bayan bilang panghalip sa terminong Republika. Ibig sabihin, dahil naging pinuno si Bonifacio ng Haring Bayan ng Katagalugan bago pa itinuring na presidente si Aguinaldo, si Bonifacio dapat ang kilalaning pinakaunang pangulo ng Republika ng Pilipinas. May dalawang mga sinaunang dokumento na nagsusuporta sa interpretasyon na ito ni Dr. Guerrero. Ang una ay ang memoir ng sekretarya ni Emilio Aguinaldo na si Carlos Ronquillo. Nakalagay doon na sa biyak na bato sa San Miguel, Bulacan, itinatag ang ganap na Haring Bayang Katagalugan ni Aguinaldo at ng kanyang mga tauhan. Kitang-kita na ginamit ni Ronquillo ang salitang Haring Bayan ng Katagalugan bilang panghalip sa terminong Republika ng Pilipinas. Siyempre, mapapansin niyo na nilagyan niya ng salitang ganap ang kanyang pahayag, isang paraan na ipakita ang kanyang suporta kay Aguinaldo bilang ang unang presidente. Sa ginawa niyang ito, para na rin niyang sinabi na noong si Bonifacio pa ang pinuno, hindi pagganap ang Haring Bayang Katagalugan. Ang ibang dokumento ay mula sa dakilang lumpo na si Apolinario Mabini. Ang dokumento na isinulat ni Mabini ang naging batayan ng Organic Decree na siyang nagtatag ng Kongreso ng Malolos at mga LGUs sa panahon ni Aguinaldo sa gobyerno. Sa dokumento, makikita din na ginamit ni Mabini ang terminong Haring Bayan sa paglarawan niya sa Republika ng Pilipinas. Ano sa tingin nyo? I-comment nyo sa ibaba ang iyong mga sagot. Balik na tayo sa buhay ni Andres. Sa loob ng katipunan ay nakilala ni Bonifacio ang isa sa mga matalik niyang kaibigan at tagapayo na si Emilio Jacinto. Sa tulong ni Pio Valenzuela, na itayo ni Jacinto ang opisyal na pahayagan ng katipunan, ang kalayaan. Sa pamagat pa lang ay makikita na ang pangunahing diwa at layunin ng katipunan. Nakapagsulat ng ilang mga artikulo si Bonifacio para sa pahayagan, kabilang na ang isang tula na pinamagatan niyang Pag-ibig sa Tinubuang Lupa. Nang unang lumabas ang kalayaan noong Marso 1896, agad itong pumatok sa mga Pilipino at umani ng marami pang mga miyembro ng katipunan na galing sa iba't ibang parte ng Pilipinas, tulad ng Visayas at Mindanao. Mula sa 300 miyembro nito noong January 1896, lumobo ang katipunan sa mahigit kumulang 35,000 na miyembro pagdating ng Agosto 1896.
Subalit habang lumalaki ang grupo, mas napapansin na din sila ng mga Espanyol. May hinala na ang mga banyaga tungkol sa isang grupo na balak maghimagsik laban sa kanila. Nakumpirma ang kanilang hinala ng isang miyembro ng katipunan ang nagsabi sa isang praile, si Padre Mariano Gil, tungkol sa balak na revolusyon ng mga katipunero. August 19, 1896, sinugod ng mga Espanyol ang Diario de Manila at doon ay nakahanap sila ng ilang ebidensya at mga selyo ng katipunan. Sa galit ng mga Espanyol, marami sa mga taga-Maynila ang ikinulong nila. Agad na nagpatawag ng pulong si Bonifacio para sa mga katipunero. Noong August 23, 1896, sa Pugadlawin sa Balintawak, gumawa ng simbolikong aksyon ang grupo. Sabay-sabay nilang pinunit ang kanilang mga sedula, ang simbolo ng kanilang pagkaalipin at tuluyan ng kumalas sa kapit ng mga banyagang sumakop sa inang bayan. Kilala natin ito ngayon bilang The Cry of Pugadlawin.